dahil nga hindi nilalabas ni Celis yung kanyang source. So sa tingin ni Congressman, nag-iimbento siya ng source, wala naman talaga, sa isip lang niya yun, o di sampahan nyo na ng kaso. Pero oy mga boss this same Congress is decriminalizing libel and abortion. Oh, this same Congress, parang meron yata silang panukala na i-decriminalize na yung libel. Hindi ka na makukulong. Tapos pati yung yung abortion, mukhang i-decriminalize nila. Hindi nila nililegalize, but dinidecriminalize nila. Oh, play natin tong kay Panelo. May hamon ngayon ang dating opisyal ng palasyo sa Kamara matapos i-contempt sina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Narito ang balita ni Angel Pastor. Matapos patawan ng contempt ng House Committee on Franchise ang SMNI anchor na sina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, hinamon ngayon ni Attorney Salvador Panelo ang mga mambabatas na magsampa ng kaso. Kamara de Representante, kayo naman tingnan nyo naman ang kalakaran ng inyong kinakulong. Ilagay nyo ang mga sarili nyo sa kanila. Di pa pwede nilang ilagay sarili nila sa kanila. Sobrang yayaman ng mga yan mukhang hindi makatao yan. Siguro tama na yung binigay nyo sila ng leksyon. At i-demanda nyo kung gusto nyo. Kung talagang merong kasalanan. Para malaman natin kung meron ng kasalanan o wala. Sapagkat yun in the realm of speculation pa lang yan. Ang hukuman lang makakapagsabi kung ang ginawa nila ay laban sa batas. Tama. Kasi tingnan nyo, kung silang dalawa lang yung may kasalanan, silang dalawa lang dapat yung target nyo. Pero silang dalawa lang yung nagtanong, gusto nyo pati yung network mawalan ng prangkisa. Anong klase yun? So kung sa tingin ninyo, paninirang puri itong ginawa nila Ka Eric, at least doon sa korte, kapag nagsampa kayo ng kaso against them, ipi-play yung dala nilang video. Hindi katulad dyan sa Congress na meron kaming video, gusto nyo i-play, wag na. Kasi mabibisto kayo pare-pareha. So sabi nga nila, dahil alam natin itong mga ito ay may mga karapatan nito, pag dinaan talaga natin ito sa tamang proseso, hindi naman makukulong ang mga ito. Di pakulong na natin dito para at least nakabawi tayo. Kakapal ng mga mukha. So tama si Panelo dito. Ba't hindi nyo na lang galit pala kayo sa mga sinabi nila Ba't hindi nyo dinaan sa tamang proseso? Dinaan nyo sana sa korte. Kaya tayo pinapasok ng ICC. Meron naman tayong korte kasi Tapos yung Congress ang naglilitis ng mga kaso. Kaya naman pala gustong pumasok ng ICC ang Congress nagpapanukala na gustong pumasok sa ICC. Dahil mukhang yung Congress, according dito kay Sal Panelo, hindi dumadaan dun sa proseso ng paghahabla para malaman kung sinong tama at sinong mali. Sila na nagsisilbing korte. Syempre. Kasi sira talaga ang reputasyon ng mga korte natin pagka ganyan. Marinamang kinundina ni Panelo ang inihaing resolusyon sa Kamara para suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Talagang ako, I'm reacting, I'm sorry to say, kaibigan natin yung naghahain ng resolution. Maling-mali, lalo-lalo pa, yung resolution na pinapaimbestiga ang SMNI and pending investigation, it should cease operation sus Mariosep. Gusto mo sabihin kung ang investigasyon nyo hanggang matapos ang mundo, hindi na makaka-operate ang SMNI. That again is a grave abuse of discretion. That is an attack on the freedom of the press. You are muzzling this network from doing its duty to the people. Ibinabala rin ni Panelo sa mga mambabatas na huwag idamay ang prangkisa ng SMNI sa kinakaharap ng dalawa nitong anchors. Congress, maraming sinasabi si Panelo, ipatawag nyo na. Maraming sinasabi si Panelo. Si J. Solsan, dami rin sinabi, patawag nyo na. Si Duterte, sabi bulok daw yung yung inyong institusyon. Patawag nyo.
Sino pa ba dapat ipatawag? Wag na kami. Wala kayong may hita sa amin. Ipatawag si Duterte, si Panelo, si Topacio. Patawag nyo na lahat. Para magkaalaman na talaga. Pinapatawag nyo lang dyan yung mga kakayang-kayanin nyo eh. Yung mga pwede nyong kupal-kupalin eh. Magpatawag kayo ng mga ex-president, dating spokesperson. Si Kibuloy, patawag nyo. Sabi ni Marilo Torrejos, para magkaalaman. Kung siya, pag kinulong nyo si Kibuloy, sigurado, nako, yari kayo dyan. Alam po ninyo, hindi maganda na idadamay nyo talaga ang network. Huwag niyong isama yan sapagkat yan ay magninit siya ng protesta ng maraming mga kababayan natin. And we do not want to reach that point where there will be again upheaval in this country. Sawang-sawa na ho tayo dyan. So, kayo po maging mahinahon. Sa kabilang banda, payo naman ni Panelo kina Ka-Eric at Doc Lorraine. Okay na yung hunger strike for a few days, pero wag yung pabahay niya sapagkat kailangan yung maging malakas. Pag humina kayo ng humina, hindi kayo kakain. Tama yun. Badoy, tsaka Eric, kumain na kayo bukas. Walang silbi ang ginagawa nyo una sa lahat. Walang mga kaluluwa yung mga nagpakulong sa inyo dyan. Walang mga puso ang mga yan. Walang mga kaluluwa. Sabi nga ni Jason, sa asong ulol eh. Walang mga pakiramdam yan. Pag namatay kayo dyan, nangisay kayo dahil hindi kayo kumain, tatawanan pa kayo ng mga yan. Matutuwa. Yung Badoy, tsaka Eric, kumain na kayo. Matutuwa yung mga yung mga komunista dyan sa Kongreso. Kapag nangamatay kayo dyan, hindi nabawasan yung problema nila. Mga tinik kayo sa lalamunan nila eh. So make sure, Badoy. Makikita mo to sa pag isang oras ka na cellphone, makikita mo to, i-edit ko tapos ipopost ko sa Facebook. Ayan na, kumain kayo madami. Huwag niyong ipapakita dyan sa mga hayop na mga komunista na nandiyan dyan na nananalo sila. Ilumabang kayo. Sabi nga, the best form of revenge is success. O ipakita nyo sa kanila na nag-i-enjoy kayo sa loob. Tuwan-tuwa kayo na nakakulong kayo dyan. Tingnan, papalayasin kayo ng mga yan dyan. Pagka kumain kayo ng mami, kasi sabi nga ng Sal Panelo, kailangan nyo yung inyong mga lakas. Huwag kayong magkakasakit pa kayo dyan, mamaya nyan, madali pa kayo dyan, mamatay kayo dyan. O baka sabihin pa ng mga makabayan black, tinan mo karma. Paano pa? Paano nyo ipaglalaban inyong mga karapatan? Kailangan healthy rin kayo. It's enough that you have voiced your opposition and declare your principles in defense of your freedom to speak out, at ang suporta ng mga taga-labas. Huwag nyo nang patayin ang inyong mga katawan sa pamamagitan ng matagalang hunger strike. Sa huli, paalala naman ni Panelo sa mga mambabatas. And those who have been given the mantle of power to govern this country, always ponder on the words. There is a saying, whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang gustong ilaglag sa bangin ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Para sa Diyos at napakagaling talaga ni Panelo. May mga ganun pa siyang matalinghagang mga pinagsasasabi na, alam mo yung mga yan, bago bumagsak ang mga hayop na yan.